Kaya pa kasi ang ganun Ang gagawin niya, sasabunutan din niya. So dito yung kuha ng ulo. Siguradong ulo niya, neck niya. Kung gusto mo overkill mo, andyan yung mata niya. Tapos yung ulo niya, yun yung unang kuha kasi yung primary weapon. Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Again, I am Coach Jay. So ngayon ay ang bibigyan ko ng topic sa ating defensive tactics ay yung tinatanong sa atin para daw pag sinabunutan siya. Malamang pa ba itong nagtanong, di ba? Pero hindi natin i-shout out kung sino si Madam. Pakiabang na lang po itong video nyo. So pag sinabunutan kasi ang babae, yan, ang laki naman itong sasabunutan ko na to. Pag sinabunutan ang mga babae, ang tendency nila, kasi masakit, alisin agad. Alisin. So, yung iba naman, pag sinabunutan nun, sabunutan, di ba? Sinabunutan ako, babae ako. Sinabunutan ako. Ang gagawin ng babae, kasi pag sabunot yan, diretso yan. Ang gagawin ng sinabunutan na silang gano'n. Usually, gano'n ang ginagawa ng mga babae. Kasi yun yung madaling gawin, yun yung instinct nila. Pag sinabunutan gano'n, kaya pa kasi ang ganun Ang gagawin niya, sasabunutan din niya, then sabunutan na kayo. Ngayon, ang ituturo natin ay kung paano yung gusto mong mabilis kang makakalas, mabilis kang makawala. So once na nagsabunutan na kayo, nag-lock na yan, maubos na buhok nyo, tapos may makikisali pang iba, delikado ka doon. Meron namang mga nagtuturo na pag sinabunutan, sabunot. Yan, ganyan. Tapos, pipila ito, tapos gulong-gulong pang ganon. May gulong pa Okay naman yung ganong gulong-gulong. Kaya lang ang problema doon, paano kung marami yung kalaban mo? Gumulong-gulong ka dyan, hahampasin ka nung iba. Sa akin, ang ibibigay kong tips sa inyo, yung basic pa rin. Yung pag-disarm ng secondary weapon. Primary weapon, doon tayo sa akin theory, primary weapon yung kanyang consciousness, secondary weapon na yung body, i-disarm natin yung secondary weapon. So pag sumabunot siya sa bunot, hawakan mo na ito o mawala, i-twist mo yan pag gano'n. Pag na-twist mo yung sigo, kahit hindi ko tingnan, sigurado na. So dito yung kuha ng ulo. Lalambot na yung kamay niya na sabihin natin, nakasabunot pa rin yan sa ulo. Nakasabunot pa rin yan, hindi bumibitaw. Pag nahawakan mo na itong neck niya, ang kasunod niyan, take down. Kasi yung ulo, kung saan mo dalhin yung ulo, dun din sasama yung katawan. So pag dinala ko yun dun yung ulo, paatras ganon, dinalangan ko yung paa, kung ba yan? So again, ang basic po na pang disarm ng secondary weapon ay pag-target sa eye, neck, and groin. Babae at lalaki, pag tinira mo sa groin, nasaktan yan. So pag sinabunutan po kayo, yan. Pag nandito yung elbow, ito lang para hindi nyo maganon-ganon yung ulo mo. Pag nailak mo to, elbow, among ganon, siguradong ulo niya, neck niya. Kung gusto mo overkill mo, andyan yung mata niya. Tapos yung ulo niya, yun yung unang kasi yung primary weapon, nasa loob nito, di ba? So pag yun ang dinistract mo, kahit pa nakabiyabit yan sa kunin mo yung kanyang neck, at yung kanyang eye, ibaba mong ganon, bibitaw yan. Pag di siya bumitaw, itusok mo yung daliri mo sa mata niya. Or kunin mo to pag di siya bumitaw. Ang tanong, kung maliit ka, paano yun? Kung ganito kalaki, 6-footer to. Sinabunutan ako 6-footer, maliit ako. Ganito ako maliit, sinabunutan niya ako. Sinabunutan, hihilangan. Ano naman to? Walang problema doon kung mababa ka, malaki ka. Kasi ang target, 3. Eye, neck, and groin. Kung hindi mo buto yung neck, sa groin ka, sunod. So, ganun lang po yung depensa natin. Hindi ako against sa ibang yung nagdedepensa na sinabunutan ganong gulong-gulong ganon. Okay yun, depensa nila yun Kaya lang ang tanong ko doon, paano pag maraming kalaban? Isang pamilya yung kalaban mo, gumulong-gulong ka, yari ka doon.
mapagtutulungan ka doon. Samantalang waiting mo, 1 minuto lang din kailangan mo, pam! Hilahin mo ng gano'n, tuharapin mo na ibang kalaban mo, kaya mo na yun. So yun po yung mabibigay kong tip. Thank you.